Purihin po ang ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kamusta po tayong lahat? Happy Blessed Sunday po sa ating lahat at purihin po ang ating Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay sama-samang sumasamba at nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa inyong mga panalangin dito sa amin sa Quebec, Canada at patuloy na nararanasan po namin ang biyaya at patuloy na kalakasan at proteksyon na nagmumula sa ating Panginoon. Muli po ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na nabigyan po ako ng chance na makapagbahagi muli po ng kanyang mga buhay na salita. Bago po tayo magtuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo muna po ay saglit na manalangin, tayo po yumuko at pumikit at patuloy na ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang mga oras na ito sa ating pagsamba, lalong higit ang pag-aaral po ng kanyang mga buhay na salita. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo po sa aming mga buhay. Samahan mo nawa kami ng banal mong Espiritu sa pag-aaral po namin at ipagkaloob mo nawa sa amin ang kaunawaan, karunungan na nagmumula sa iyo na may pahayag ng malinaw, simple at patuloy na magbibigay sa amin ng kalusugan, kalakasan at patuloy na paglalim ng aming pananampalataya sa inyo o Diyos. At patuloy na samahan mo po ang iyong lingkod at patuloy na pagkalooban mo po kami ng pusong dalisay na patuloy na makapenetrate sa amin ang banal mong Espiritu, makapanahan at masunod lagi ang iyong kalooban. Gabayan mo po kami sa umagang ito at samahan mo po kami o Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen and Amen. Ang title po ng ating paksa ngayon sa umagang ito ay The Parable of the Prodigal Son. Marahil ito po ay very familiar na kwento sa Bible na alibughang anak na matatagpuan po sa Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 32. Kanina po ay binasa ni Jade ang talata po sa Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 32. Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 32. Muli ko pong babasahin muli sa wikang Tagalog. At ang pamagat po nito ay The Parable of the Prodigal Son. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So sa verse 11 hanggang 12 and 13, naririto po ang kwento na kung saan ay hiningi po ng bunsong anak ang kanyang mamanahin, bagamat ang kanyang ama ay buhay pa po. Sa pagkakataong ito na hindi na po nakapag-antay ang bunsong anak na makuha ang kanyang mamanahin, kaya ang ginawa po ng ama ay ibinigay po at hinati ng ama ang kanyang ari-arian at ipinagkaloob sa bunso. So makikita po natin dito ang isang ama na ipinagkaloob ang nais ng kanyang bunso na makuha na po ang kanyang ari-arian. So makikita po natin ang freedom na ipinagkaloob ng ama na makuha po ang kanyang ari-arian. Pagkatapos makuha ng bunso ang kanyang ari-arian, ito po ay nilustay niya sa mga bisyo at ang lahat niyang kayamanan. Ginamit niya po sa walang kabuluhan. So, after po niya ma-receive ang kanyang minana, ay nilustay niya po sa walang kabuluhan. Kaya ang nangyari po, naubos ito at doon sa kanyang pinuntahang lugar ay nagkaroon po ng matinding taggutom. Kaya ang nangyari po sa bunsong anak ay lubhang naghirap. Lubha siyang nahirapan. So makikita po natin kung ilalagay po natin sa ating spiritual, kuminsan tayo po ay maraming kahilingan sa Diyos at nais natin na gusto kagad po natin makuha yung naisin po natin. Dahil sa ating pagpupumilit, kaya na makuha agad ang ating mga ninanasa, nagkakaroon po ng hindi magandang epekto sapagkat hindi po natin sinunod ang kanyang kalooban po.
Napakasimple po ng talatang ito kung ating pong bubulayin, na kung ilalapat po natin sa ating buhay espiritual, na hindi po tayo makapag-antay. Kaya naisin po natin sa ating panalangin na makuha agad po natin yung ating kagustuhan. Kaya at the end of the day, tayo po ay napapasama. Kaya napakasarap po na lagi po nating isik ang kalooban ng Diyos. Sabi nga po sa John 15:5, kung tayo po hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya nangyari po sa bunsong ito, siya po ay humiwalay sa presensya ng kanyang ama. Napakahirap po sa isang sitwasyon na tayo po ay nasa Panginoon na, ngunit tayo po ay lumayo pa. Na ang pangako po sa atin ng Panginoon ay, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Alam po natin ang mga pangako ito na ito ay talaga pong konkreto, na ang pangako sa atin ng Panginoon ay malinaw. Ang ating pangarap na ninanasa po ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin kung tayo po ay mananatili sa Panginoon. Pero sa sitwasyong ito, ang bunsong anak po ay kinuha niya agad ang kanyang mamanahin at hindi po siya nagkaroon ng magandang buhay. Kaya nga po sa verse 16, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, ay halos kainin niya ang pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Kaya makikita po natin sa sitwasyong ito na talagang sobrang naghirap po. Sobrang naghirap ang kalagayan ng bunsong anak sapagkat hindi niya sinunod ang kalooban ng ama. Tayo po, kamusta po ang ating relasyon sa Panginoon? Nilagyan ko po ito ng subtitle na "Bumalik ka na". Sabihin nga po natin sa ating katabi, "Kapatid, bumalik ka na". So sino po ang ating babalikan? Tayo po ay inaantay ng Panginoon na muli ay mag-alab ang ating pag-ibig sa Kanya. Ito pong the parable of the prodigal son ay may dalawa pong characteristic, yung dalawang magkapatid. So yung bunsong anak po ay may panganay na kapatid, at sabi nga po, yung younger son is characterized by selfishness, recklessness, and lack of gratitude. Yun po yung pag-uugali ng isang bunsong anak. Selfishness, reckless po siya, at lack of gratitude. Yung pangalawa naman po, yung pangalawa po, yung older son, pinoportray niya po yung kanyang resentful, self-righteous, and unappreciative of his father's love and generosity. Yung iniisip naman po ng panganay na anak ay siya ang pinakamabuting anak. Siya po ay matuwid sa harapan ng kanyang ama dahil sa loob ng tahanan ng ama, iniisip ng panganay na anak ay siya ay tapat at siya ay matuwid sa harapan ng ama. Ngunit makikita po natin, taliwas po ito sa ipinapakita po ng panganay. At ituloy po natin ang ating pagbasa. Pagkatapos po na napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, napag-isip-isip po ng bunso yung kanyang ginawa, na realize niya na napakasarap pala sa piling ng Diyos, sa piling ng Ama, na naroroon ng kasaganahan, naroroon ng contentment, naroroon ng kapayapaan. Kaya minsan, ibinibigay po sa atin ng Panginoon yung ating kagustuhan kapag hindi tayo makapag-antay. Sino po ba dito hindi makapag-antay? Agad-agad gustong makuha ang kanyang kagustuhan. Ngunit ang resulta po ay hindi po maganda. Kaya nga po tayo ay tinuturuan, isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu ay ang pagiging patience. Tayo po ay inaantay po natin kung ano po yung nais ng Panginoon. Tinatanong natin na maigi kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat kapag nasunod po natin ang kalooban ng Panginoon, tiyak po ang kabutihan, katapatan, at higit sa lahat, kasaganahan. At higit sa lahat po, isang buhay na ganap at kaya-aya. Kaya nga sabi sa salita niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future."
At pagkatapos po na napag-isip-isip niya kanyang ginawa, sa verse 17, sinabi niya sa kanyang sarili, labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. So makikita po natin yung resulta ng pagsuway niya at hindi siya nag-antay ng right timing para makuha niya yung kanyang mamanahin. Kaya at the end of the day, siya po ay naghirap, siya ay nagutom, at lubha siyang nagdalita. Ngunit after niya po na maintindihan at na-realize ang mga bagay na iyon, sinabi niya po sa kanyang sarili. Sa verse 19, sa verse 18 po, ano po ang kanyang gagawin? Nung na-realize niya po na hindi maganda ang naging resulta ng kanyang kapasyahan. Verse 18, sabi po ron, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. So makikita po natin ng kahalagahan po ng tunay na pagsisisi po ay may kalakip po na pagpapala. Sabi nga po dito, nung na-realize niya na napakasarap pala na nasa piling ka ng kanyang ama. Ano pong ginawa niya? He returns to his father seeking forgiveness. Kaya nga po, nilagyan ko po ng subtitle. Bumalik na po tayo muli sa Panginoon. Ibalik po natin yung first love natin sa Diyos dahil doon lamang po tayo giginhawa na kung tayo ay mananatiling sumusunod sa utos ng Panginoon, naroon po ang biyaya at pagpapala na ating mararanasan. So he returns to his father seeking forgiveness. Nagalit po ba yung ama? Hindi po. Siya po ay pinatawad at buong pusong winelcome muli sa kanyang tahanan. Kaya nga po, kung makikita po natin, kung mapipicture out po natin maigi, yung itsura po ng ama, hindi po siya napagod na antayin na muling babalik ang kanyang anak. Sa verse 20, ginawa po ng bunsong anak, siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo niyang sinalubong, niyakap at hinalikan. At sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. So naging seryoso po ang paghingi ng kapatawaran ng bunso. Tayo nga po, sabi nga kapag tayo po ay tunay na humihingi ng kapatawaran sa ating ama, tayo po, maaasahan po natin na tayo kanyang lilinisin at patuloy na tatanggapin bilang kanyang anak. Sabi nga po sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin sa ating labi na tayo ay nagkasala at tayo ay nagkaroon ng seryosong pagsisisi, tayo ay kanyang lilinisin sa lahat ng karumihan. Sabi nga po, ang Panginoong Diyos ay mahabagin. Yung kanyang agape love ay hindi po nawawala. Yung kanyang pag-ibig sa atin, perfect po. Kaya wala po tayong dapat maidahilan para hindi po tayo totoong lumapit sa Kanya. Sabi po ron sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Salamat po sa Panginoon. Meron pa po tayong second chance. Pero paano kapag ang second chance po ay hindi na po natin nagamit pa? Napakaikli lamang po ng buhay po natin sa mundong ito, mga kapatid. Kaya naway nasain po natin at pilitin po natin na makabalik tayo muli palagi sa presensya po ng Panginoon. Sabi nga po, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Tayo po ay lagi inaantay ng Diyos.
na humingi ng buong pusong kapatawaran sapagkat tayo ay kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan. Wala po tayo may dadahilan sa Kanya sapagkat ang Panginoon ay punong-puno po ng pag-ibig. Kaya lamang kapag tayo po ay nawalan na po ng chance, sana po wag na po natin pang ipagbabukas, wag na po nating ipagwalang bahala. Yung binigay po na perfect love sa atin na sino mang pong sumampalataya sa Panginoon ay hindi po mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God's mercy, the joy of repentance, and the call to live in a loving obedience to Him. God will not accept any sinner who repents no matter what they have done. Ito lagi pong meron pong kapatawaran tayo kapag tayo tunay na lumalapit po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, bumalik na po tayo muli sa Panginoon. Napakasarap po na tayo'y lagi nasa presensya ng Panginoon. Sabi nga po, Jesus came to earth for the ungodly. Hindi po naparito ang Panginoon para sa mga banal. Naparito po ang Diyos para sa atin na katulad ko na isang makasalanan po. Kaya nga po ang 5 lesson ng prodigal son na nagtuturo po sa atin. Sabi po ron, number 1, 5 lesson the prodigal son can teach us. Number 1, how does God allow us to use our free will? Yun po yung matatagpuan sa Lucas 15 verse 11 hanggang 13 na inaalaw ng Panginoon na mangyari ang bagay na ito na makuha po natin yung kagustuhan po natin. Dahil tayo po ay hindi makapag-antay. Kaya nga po ang kahihinatnan ay kapahamakan. Kaya po mga kapatid, hilingin po natin at sabihin natin sa Panginoon kung ano ang kanyang kalooban. Sapagkat kapag nasunod po natin yung kanyang kalooban, sabi nga po, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Hindi po tayo masasaktan, hindi po tayo mapapahamak kapag sinunod po natin yung kanyang kalooban. And number 2, what happens when we seek our own way of life? Diba nga po, diba? Kung sinusunod po natin yung ating sarili, ano po ang nangyayari sa atin? Diba tayo po ay napapahamak? Tayo po ay nawawala ng pagpapala na dapat ay tuloy-tuloy ang biyaya sa atin. At sa pagbabalik po natin sa Panginoon, makikita po natin kung paano siyang Diyos na nagmamahal sa atin. God restores our relationship. At we are not alone. Lagi po nating kasama ang Panginoong Diyos. At ito po ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon na kung saan ipinakita po ng bunsong anak sa kabila ng kanyang pagmamalabis, sa kabila ng kanyang tahasang pagsuway sa Ama, na-realize niya na napakasarap pa rin po sa piling ng Diyos, sa piling ng ating Ama na mayroon pong kapayapaan, meron pong kasaganahan. Kaya nga po mga kapatid, tayo po bilang mga anak niya, tayo po ay patuloy na magtiwala. Angkinin po natin na tayo po'y mananagumpay, hindi po sa ating sariling lakas, kundi sa lakas na binibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Pangawakan po natin ang salita niya na sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kayang-kaya po natin na mapagtagumpayan ang lahat ng hamon ng buhay sapagkat kasama po natin ang Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsisi ng ating mga kasalanan po sapagkat sabi nga sa salita niya na be holy because I am holy. Kailangan po natin na tayo po ay magkaroon ng isang malinis na puso, isang tapat na puso na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, 3 M po ang nais ko pong iwan sa atin bilang conclusion po. Manatili po sa presensya ng Panginoon. Manatili po tayo lagi sa Panginoon. Wag na wag po tayong tatalikod. Wag na wag po tayong hihiwalay sa Panginoon sapagkat wala po tayong magagawa kung tayo po'y hiwalay sa kalooban ng Panginoon. John 15:5. Mga kapatid, kailangan po natin ng Panginoon sa panahong ito kaya wag na wag po tayong lalayo sa Kanya. At pangalawa po, lagi po tayong manalangin. Sabi nga po ang susi ng katagumpayan ay manalangin, manalangin, manalangin. At ang pangatlo, magtiwala sa Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo. Lagyan po lagi natin ng pananampalataya sapagkat without faith, we cannot please God. Kaya po itong 3 M na yon, manatili po tayo sa Panginoon palagi. Siya po ang source. Siya po ang source ng buhay. Siya po ang source ng ating pag-asa.
ang Panginoong Jesucristo. At lagi po tayong manalangin, manalangin at manalangin sapagkat ito po ang weapon natin para tayo po ay mayroong pong katagumpayan. Ay dagdag ko na rin po, manalangin at magbasa ng salita niya. Sapagkat ang mga pangako ng Panginoon, kung ito po ay ating i-apply sa ating mga buhay, tayo po ay magkakaroon ng katagumpayan. Wala po tayong magagawa kung tayo po hiwalay sa Panginoon. Kaya po, tayo po binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ibigay po natin ang buhay natin sa Kanya. Magbalik loob po tayo. Ibalik po natin yung first love natin sa Panginoon at ganap po tayong magtiwala sa Kanya. At ang pangatlo po, ito po ay nagsasabi na tayo po ay laging magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Proven and tested na po, ang Panginoon po ay kasama lagi po natin. Hindi po tayo nag-iisa mga kapatid, kasama po natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sabi sa kanta, kasama natin ang Diyos, hindi ako matatakot. Hindi ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa apoy, dumaan man tayo sa karagatan, dumaan man tayo sa gabundok na problema, kasama po natin ang Panginoong Diyos. Hindi niya po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Kaya nga po mga kapatid, hanggat may pagkakataon, magbalik loob na po tayo ng buong puso at magtiwala po tayo ng lubusan sa Panginoon. Siya po ang ating lakas, siya po ang ating pag-asa, siya po ang ating tagumpay at naniniwala po tayo na ang susi ng pagpapala po ay pagsunod, pagsunod, pagsunod. Amen po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen po and amen.